Ano ba naman si Ma'am? Nakakaloka ka naman. Bigla ka nalang sumusulpot. Eh, syempre ko kumustahin ko kayo. Na-miss ko kayo eh. At ito, si Fatima. Fatima? Fatima! I miss you! Musta ka na? At, nagpunta rin ako dito kasi meron akong good news. Ay! Alam na ng buong pamilya namin ang tungkol sa inyo ni Miguelito at botong-boto sila! Oh! Actually, madam, kami rin ho, botong-boto. At pati mga netizens, love na love sila. At Kasi bagay na bagay sila, di ba? Bakit ho nila kami binivideohan? Iyahan mo lang sila. Vlogger kasi ako. So, sinusundan talaga nila ako habang nag-iikot-ikot ako. Fatima, punta din ako dito kasi may favor ako sa'yo. Sige na, simple lang to. Suot mo. Sige na. Madam, susuotin niya yan. Anak, maganda, Bagay ko Gumawa sa'yo. nito. Tsaka, size mo yan. Ang ganda, Bilang epitome ng kababaihan ng Maynila. Diba? O, diba? epitome. That's model. Sige na, bagay yan sa'yo. Instant model agad. Dito. Tinatanong nyo kung bakit si Fatima ang epitome ng kababaihan ng Maynila? Kasi masipag siya, di ba? Masipag siya at inuuna niya ang kanyang pamilya at higit sa lahat ang pinaka-importante, may puso siya. Totoo naman. Yan ang tunay na kababaihan ng Maynila. Parang ako lang. Plus pa. Okay na? Di ba? Naku, ready na ho siya. Ready na? Patingin nga, patingin. Presenting Fatima. Perfect! Ang ganda! Magawa na. Diba? Ang ganda. Tingnan nyo. Kasya sa kanya, oh. Gawa ho namin ito. Yes. Di ba? Ang ganda ng gawa namin, Fatima, anong masasabi mo? Nasuot mo yan? Sabi mo sa kanila, sabi mo sa camera. Ayos lang. Ayos Ayos lang. Ayos naman. Tipid, ano? Kasi mahihain tong batang to kasi. O ganito na lang. Magbigay ka na lang ng mensahe. Ano ba para sa'yo ang ibig sabihin ng pagiging kababaihan ng Maynila? Ang ganda yan, Diba? madam. Ayan. Prepared. Sabi mo, with feelings, ha? Basahin mo na lang. Hindi ko kaya. Ay, teka, cut lang muna natin, ha? Sandali lang. Pa-practice lang kami. Usap tayo. Break muna, ha? Ito naman kasi si Kuya. Ang liit-liit. Fatima, okay naman tayo, diba? May problema ba? Ma'am, huwag na ho tayo maglokohan. Nakita niyo na pinastos ako ng anak niyo. Tapos ngayon ipapalabas yun na gusto niya ako. Nagkami na nangaho tayo. Ginagamit niyo lang ba ako para sa kampanya niyo? Gusto ka niya talaga? Ano ka ba? Gusto ka niya? Magkaka-interest ba siya sa'yo kung hindi ka niya gusto? Pinagtangkaan niya ako. Ganun ba magka-interes ang isang matinong lalaki? Isang matinong babae? Hindi. Fatima, kilala kita. Kilala ko ang pamilya mo. Siyempre, pinaimbestigahan na kita. Mambubudol kayo, di ba? So kung panloloko lang ang pag-uusapan, sino mas manloloko sa ating dalawa? Naniwala ka na lang kasi. Ha? Kakampi mo ako. Kailangan kami ng pamilya mo. Ha? Nauli ka na. Huwag ka muna tatay ha. Huwag kang gagalaw. Baka lang maya mapano ka. Tatawag kami ng ambulansya ha.
Ayos ka lang? Ayos lang. Gusto mo ipablatter natin yung driver? Hindi na. Check mo mabuti, baka may bali ka. Okay na ako. Tulungan na kita. Hindi. Gagawa na lang kami ng report. Okay lang ako. Mag-ingat kayo sa susunod. Apo, boss. Talaga yun, book, no? Salamat, boss. Sige. Report na lang po namin. O kayo, doon na kayo. Sige na. Droga! Ang na-deliver mo sa akin! Muntik pa ako mahuli ng pulis! Pulis! Magsisinungaling ka lang, hindi mo pa ginandahan. At hindi parte ng trabaho mo ang imbestigahan kung anong pinapagawa ko sa'yo! Walang hiya ka talaga, Lucio! Gusto ko na magbagong buhay! Tapos lulukohin mo ako? Akala ko pa naman, umasensyo ka dahil matino ka! Mas masahol ka pa ngayon! Taeng! Tumising ka na. E tingin mo ba asenso ako kung lumalaban ako ng patas? Ikaw, kontento ka na sa budol? Kaya ikaw, hindi ka asenso dahil mababa ang pangarap mo! Naayos ko na ang buhay ko! Ayusin mo! Bahala ka! Kahit ganito ako kagipit, hindi na ako babalik sa paggawa ng masama! Ayoko na! Hoy! Habulin niyo! Hoy! Ano? Hoy! Dito! Hoy! Dito ka! Dito! Sige, tayo niyo! Nawalan kami ng 50,000 ng dahil sa'yo. Hindi ko alam kung ano pinagsasabi mo! Wala akong ninanakaw! Pero nalugi ako ng 50,000 dahil hindi mo sinipot ang kliyente ko. Atraso mo yun sa akin. May utang kang dapat bayaran sa akin. 50,000! Wala akong babayaran sa'yo! Huwag ninyong titigilan yan hanggat hindi siya matauhan na may utang siya sa akin dapat niyang bayaran. Ha? Bumaba na ang blood pressure niya. He'll be fine. This is all Tita Olivia's fault. Dahil gusto niya akong kalabanin bilang mayor. Miguelito, huwag mo isipin yun. Hindi kanya kayang talunin. Dahil sa mata ng maraming tao, ikaw ang binasbasan namin ng papa. Marami siyang alam tungkol sa atin, pa. Marami siyang bala na pwedeng gamitin laban sa atin. Kayang-kaya ko i-damage control yan. Lalabasin ko lang, politically motivated, naninira lang. Ang iniisip ko, si Tanggol. Don't worry about him, pa. He's a nobody. Pera lang ang meron sila. Pero pagdating sa pangalan at sa politika, I will squash Tanggol. Ano nga ba ang laban niya sa akin? Bagito siya. Mahal ako ng mga tao. Marami ako natulungan. At subok ako na mayor. We don't know much about him, pa. Aside from the fact na isa siyang Montenegro, kailangan pa natin siyang makilala ng lubusan. Kahit anong gawin nilang itago yan, lalabas at lalabas ang baho ng mga Montenegro. At kapag nangyari yon, masisira ang kanilang reputasyon na wala naman. Walang iya ka, Gustavo! Binaboy mo ang anak ko! Pinagsamantalahan ho niya ako. Wala ho akong nagawa. Pananagot ako sa Pilar, Gustavo! Nasayang lang tayo ng oras at pera kung itutuloy ko ang pagpupolitika. Hindi, Gustavo. Gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap sa'yo ni Papa. Ako nagagawa ng paraan. Senyor Julio. Pumunta ka dito para humingi ng pondo para sa kampanya ni Gustavo. Opo. Ano naman yung mapapala ko dyan? Kahit anong ipag-utos niyo, gagawin ko. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mananalong mayor. Maraming salamat, Senyor Julio. Gustavo, malaki
ang pagkukulang mo sa amin. Talagang pinararamdam mo sa akin na hindi mo ako mahal. Pati sa mga bata. Mahal ko ang mga bata, pero hindi kita mahal bilang. Naging mayor ka ng dahil sa akin. Gagawin ko ang lahat para lang mapanatiling akin ang lahat! Lahat ng pinaghirapan ko! Pinalilipat niya ang mga ari-arian niyo sa isang Matilde Asuncion. Mag-aari ko ang mga yan, kaya ako magdidesisyon kung ano gagawin. Hindi ko pinaghirapang ilagay ka sa pwesto at bigyan ka ng kapangyarihan at yaman para lang ipamigay mo. Gustavo! Ibibigay ko lahat sa iyo, Matilde. Lahat ang gugustuhin mo. Matagal kong tinrabaho si Gustavo at hindi ang isang katulad mo ang sisira sa mga pinaghirapan ko. Sinakripisyo ko ang lahat ng pwede kong isakripisyo para mapaganda ang buhay ko. Pero simula na dumating ka, Matilde, nagulo ang buhay ko. Hindi na pa sa akin ang lahat ang dapat ay akin. Ngayon nagkarap na ulit tayo. Manda ka sa aking paniningil, Matilde. Hanapin niyang babae yan. Kung kinakailangan, halugugin niyo ang buong Quiapo, ang buong Maynila. At huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Naintindihan niyo? Opo, ma'am. Dalhin niyo ito sa akin. Magtutos kami. Kailangan pagbayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa akin. Maliwanag! Opo, ma'am. Papa, Lo. Oh. Tanggol. Olivia. Kumusta ang lakad nyo? Lo, nakausap ko na po si Chairman at yung mga tatakbong konsehal. Pumayag na po sila na maging kaaliado namin ni Vice Mayor Olivia. Napakagaling pala nitong si Tanggol sa paggumbinsi ng tao, kaya hindi ako nagtataka. Napakapopular niya sa mga taga-Quiapo. Lalo na pagkatapos namin tulungan yung mga nasunugan doon. Sunog? Anong sunog? Anong nangyari? Lo, may nangyaring malaki sunog sa Quiapo. Habang kinakausap ko yung mga tao, biglang may humingi ng tulong sa amin. Kaya nagtakbuhan agad kami para rumispondi doon sa sunog. Teka muna, ikaw, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Bilib na bilib yung mga tao doon sa pagtulong namin ni Tanggol sa kanila. At dahil sa pagtulong ni Tanggol, Ramon, Dahil sa pagtulong namin, nakuha ko ang loob ng mga taga-Quiapo. So, sure win na ako. Very good. Sigurado ako balwarte na natin ang Quiapo. Huwag nyo nang bibigay ito sa mga gerero. Of course, Don Julio. Pinapangako ko sa inyo. Hinding-hindi mawawala ang momentum namin. So, kailangan pag-usapan na natin ang pondo para sa kampanya at sa lahat ng pangangailangan natin. Julio, let's talk about the campaign funds now. Okay. Franco, what is it? kailangan mo mapanood to, Ramon. Katulad mo, kailangan ng bayan! Dapat ang katulad ni Tanggol ang maging mayor natin! Hindi mapagkakaila na ang pangalan ni Tanggol ang sinisigaw sa buong Maynila. Kilalang kilala siya sa bawat sulok nito. Kanina lang, Ramon, may mga lumapit sa amin. Lumapit kay Tanggol para magpasalamat sa mga tulong at oportunidad na ibinigay niya. May isang taong lumapit din na nangangailangan ng tulong, agad lumapit sa Tanggol at itinama ang mali. Kaya nung nalaman niya na may sunog, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang mga nangangailangan. Totoong makatao si Tanggol, Ramon. Kaya napakalaki ng tsansa niya na manalo bilang mayor. Bakit hindi mo sinabi sa amin ito kanina? What for? Yun lang naman yun. May sinagip si Tanggol sa sunog, pero
Pagkatapos nun, pangalan ko na ang sinisigaw ng mga tao. Siya, anong ginawa mo? Siyempre, tumulong ako. Kahit nga nabasa ako kanina, okay lang. Basta't nakatulong ako. Sandali. Meron din kami mga video footage. Hindi na namin kailangan makita yan. Malinaw na sa amin. Na si Tanggol ang gusto ng taong bayan. What are you implying? Sa tingin ko, dapat si Tanggol ang tumakbo bilang mayor.